ebidensya po ito na binili nila ni Trillanes tsaka ni BBM ang warrant of arrest laban kay Digong Duterte. Nakuha ko na yung kompletong affidavit nila. Ang aking ilabas ngayon ay patungkol doon sa affidavit ng 8 experience na kasama ni Orly Regala Gutesa. Ang kanila pong sinabi ay tama yung sinabi ni Gutesa sa Senado. At dinagdag nila na totoo yung lahat na nilabas ni Saldico sa kanyang Facebook. Mga malabaletang pera. At sinabi nila na kasama sila at sila mismo personal na nagbibitbit, nagde-deliver ng pera. Nakuha ko na yung kompletong affidavit nila. Ngayon, ang bahagi lamang ng affidavit nila ang ang ating tatalakayin sa ngayon. Yung bahagi ng affidavit na yan po ay patungkol po sa yung pagbibigay ng pera sa ICC investigators. Daming litrato. So, ibig sabihin po, ebidensya po ito na binili nila ni Trillanes tsaka ni BBM ang warrant of arrest laban kay Digong Duterte. So, dapat pala, sabi ni Julian's World, hindi bank account ni Sara ang dapat suriin. Dapat bank account ni Trillanes. Tapos, nakukunwari pa si Trillanes na malinis at hindi daw totoo at nagpa-interview pa sa ABS-CBN na sabi niya magsasampa na siya ng cyber libel laban sa mga 18 Marines at laban kay Atty. Libitol Baligod. Well, ito nga po, no? Una-una, I vehemently and categorically deny na may tinanggap ako na $2 million o kung anuman halaga mula kay Saldico para daw dito sa ICC investigation o kahit sa anumang mga operations. So, hindi po nangyari yan. Ito po ay itong ginagawa nito nila Levi Baligod at itong mga dating sundalo daw, ito ay obviously para i-discredit yung ICC kasi ngayon talaga nakita nila yung inuungkat yung mga ebidensya dun sa mga ginawa nung panahon ni Duterte. So yun yung obvious dito sa timing na to. Makikita nyo sa tagal-tagal nung pinag-uusapan niya mga mali-maleta na yan, hindi man lang namin mention tapos suddenly ngayon habang nagsisimula ito ilalabas nyo. So hindi totoo yan. At dahil dyan, kakasuhan ko po sila ng cyber libel at itong sila Baligod, itong mga sundalo na ito na dati, no? It's unfortunate kasi ayaw natin mangyari ito sa kanila kaso nagpagamit sila no? Unang-una wala namang sinasabi nila parang mali yung pagkakandak ng ICC investigation dito sa bansa. Nasa mali sila rito. Kung naniniwala sila kay Duterte, well, sasama sila doon dahil bukod sa pag-file ko ng kaso sa kanila, malamang sa malamang yung ICC mismo ay kakasuhan sila for violations of Article 70 ng Rome Statute. Ito yung obstruction of justice. So yan sila Baligod, itong mga ito. Kasi ang ginawa ay in-expose yung mga pangalan, yung mga picture ng mga ICC investigators. So totoo itong mga ICC investigators na tinukoy ba nila? Meron talagang gano'n na pumunta dito? Well, ito yung situation naman, because of the sensitivity of the operations na ICC, hindi ko talaga pwedeng ma-divulge. Kasi their lives are in danger pagka na may mention yan, and the lives of the witnesses na ini-expose nila. At yun na nga ang reason kung bakit sila kakasuhan ng obstruction of justice dahil nilagay nila sa peligro yung mga ICC investigators at yung mga testigo. Kaya yan yung kakaharapin nila. Hindi to biro. Kung inisip nila, kung nalagyan man sila dyan para lang sa kabuhayan nila. Kunwari pa tong gagong ito. Ito, ang ebidensya. Papakita ko. So, nakita nyo yan? Nakita nyo yan, ha? Pero umpisa natin sa first page. Wow, ang dami. Dami. Kung pagharap, butata, dami-daming pera.
Ayun. Bisa natin ha. Basahin natin total ng Katagalog naman ito. Naintindihan naman natin lahat. Paano kayo mananalo si Trillanes doon ng live bill? Totoo. Kasi mananalo lamang si Trillanes ng live bill laban sa 18 Marines. At saka isa si Atty. Libito Baligod. Paano siya mananalo? 18 Marines ang nanumpa. Natutuo siya sabi, hindi lang salita. May mga litrato pa. Hindi kagaya ni sino yung putang ganun? Kiba Driaga, panay kwento, mali-mali pa. Hindi pa sunod-sunod. Hindi pa naayon sa tamang ugali. Ito po, magpapatuloy talagang ito matinding pruweba na sinungaling na balang tudo-tudo to si Trillanes. At ito po magpapakita na ang mga investigador ng ICC ay tumanggap ng $2 million. Para saan ang $2 million? Pag kinonvert mo sa peso, that is 112 million pesos. At sabi ng mga Marines dito, 2 malitang binitbit nila. Ang kada malita na malaki ay ang laman 56 billion pesos. Pinalipalitan nila ng $2 million. At binigay sa foreigners na nalaman-laban ng huli ay si Chantal Daniels pala. Si Chantal Daniels ay investigador ng ICC. Grabe. So, tinanggap ni Chantal Daniels, ibinigay sa mga judges at ibinigay sa mga prosecutors. Kaya pala may mga advance information si former Senator Antonio Trillanes kausap pala niya yung mga taga-ICC. Ayan na. Ano ang participation naman ng mga ito? Bakit nasama rito sa eksena Atty. Baligod, sir? Kasi noong before September 2023, December of 2023, ay sinamahan nila si Paul Estrada at saka si Mark Ticsay yata. Ang sabi, kasi may dala-dala silang 2 maleta, na tig 56 million ang laman. Meron kasi silang code Nakasanayan na nila na bawat maleta may code yan. Alam nila kung magkano ang laman. Okay. At pupunta sila sa isang building. Hindi ko na lang binanggit yung building sa Makati para hindi naman baka istorbo sa ilang mga occupants ng building na yan. Ay nagpapalit sila ng yung 112 million ay naipalit nila sa $2 million. No? At normal sa mga magkakasama sa trabaho dahil si Paul Estrada at Mark Ticsay ang 2 sa 5 talagang pinagkakatiwalaan ni Saldico. At nabanggit na meron tayong pinaghahandaan ng mga foreigners na darating. Yun lang ang pagkasabi. So laging sinasabi nila na ang codename ng mga dayuhan o banyaga na darating ay foreigners, no? And then sila ang sumundo sa airport, itong mga sundalo na to. At ang nagbibigay ng numero sa kanila, yung contact number, ay si Sunny Trillanes. So pagdating ay kontakin mo ito, yan yung number nung darating. So sinusundo nila, dinadala sa designated na condominium or hotel. Chine-check din nila yung mga hotel rooms para sa mga dayuhan na ito. At kung lumalabas ang mga dayuhan ay kasama sila, etc. Escort, security. Hanggang sa nalaman nila na ang mga ito pala ay taga-ICC. No? Dahil nalitratuhan nila, naikumpara, hindi naman nila maipagkaila. No? At kung nandito ang mga ICC investigators, ay halos linggo-linggo, nakikipag-meeting si Sunny Trillanes sa ilang mga politiko. At nakikita nila pagkatapos ng meeting, yung kasi ang ugali po ni Saldico, pag lumatad siya, laging merong isang sasakyan na may laman na mga mali-maleta at mga paper bags, no? Na puro pera yon. So, makikita nila na pagkatapos ng meeting ay may bit-bit na yung mga kasama. Kasi pinapalabas pakilabas nyo dyan yung isang maleta o pakilabas nyo dyan 2 paper bags. Wow. So, nakikita ng mga sundalo, no? Okay. At nagdala rin po sila ng maleta sa opisina ng wag ko na lang sabihin yung totoong pangalan ng grupo na kinakasamahan o kinakasapian ni Sunny Trillanes dyan sa Scout area, no? Dito sa Quezon City. Dahil nakalagay doon opisina ng kanyang asosasyon, no? Okay.
dinadala doon. At ang bilin sa kanila, dalhin ito sa opisina ni Sunny Trillanes. Okay. So, ganun po. At Okay. 2024 hanggang 2025, labas-pasok po ang mga ICC sa Pilipinas. At sila ang sumusundo at ang laging nagbibigay ng contact numbers nila ay si Sunny Trillanes. Oo. Ayan na. So, wala pa akong duda doon. Ano na lang kaya? Pati ICC pala nakukurap na. Number 3. Roman numeral number 3, ang ICC operations. Number 16, unang pagdating December 2023. Unang pagdating ng mga ICC officers. Number 16, ako, Bernard Tubi, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada, ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million ang laman. Sa dollars, sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati, ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million pesos ang laman ng bawat malita dahil may nakasulat na malit sa malita na 56M at naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil ano? Ayan. Dahil pinaghandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sunny Trillanes ang in charge sa kanila. Oh, Sunny Trillanes! Ang nagsasabi nito ay mga Marines. Dati mga tauhan mo kasi sa Navy ka galing. So number 17, pagdating ng December 2023, ay kami, sina Rosbert Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tubi, at iba pa naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. Ibinigay ni Sunny Trillanes sa akin, Bernard Tubi, ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Halata ka na, huling-huli ka, Trillanes. Unang dumating ay ang 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating. Ang isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Naku, ito yung popular na investigator ng ICC, si Chantal Daniels. Ilan sa mga ginagamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay ang pinakita sa larawan sa ibaba. So ito ba mahilig sila? Litrato, GMC, mamahalin. Takang isa, hindi ko alam ano ito, GMC rin. Tumuloy ang mga ICC na taga-ICC sa Citadines, Makati. At nagstay sila ron ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin sa pag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kanilang akomodasyon ay Citadines, Makati ay sinagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbabayad. Number 21. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Saldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga AG keys na konektado sa war on drugs ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Number 22. Pagkatapos nilang umikot sa ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nagmeeting ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Sunny Hotel sa Makati City. Nagmeeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Grabe. Townhouse sa Forbes Park at kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez, Saldico at Sunny Trillanes. Number 23. Aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court. Dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay napapakita na siya ay taga-ICC at ang ilang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Yun si Chantal. So, screen grab pictures of Chantal Daniels. Ayan. Tapos picture ni Chantal Daniels na nakuha sa Makati City. Patay ka, Chantal Daniels. Tapos, number 7, Chantal Daniels with 2 female ICC investigators. Ayan. Sa litrato ito sa restaurant. Tapos ito naman, the 2 male members of Chantal's team
Ito, mga dalawang puti. Magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025, ba taon-taon nawiwili, pumupunta. December 2023 dito. So number 24, kami ay naghalinhinan sa pagsusundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susundin sa airport. Number 25, tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotel o condominium sa pagbabalik nila sa Pilipinas noong 2024 hanggang 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati at Diamond Makati. Number 26, ginamit nila ang condominium units ni Saldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodation sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay o si Ronald Diso na tao ni Sunny Trillanes ang nagbabayad. Ronald Diso, ha? Number 27, ang ICC Group ay palagiang pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City. 2024, Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati. 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin ni Sunny Trillanes. Katulad din na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Sante Mendoza. Ito yung Sante Mendoza, itong pumatay kay General Barayuga. Sa Police Colonel Jeffrey Latayada at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng AGK at sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin di umano ang 3 polis na pumatay kay Kian de los Santos. Ito. Yung litrato ito tila mo. Isa sa may interview sa Kian de los Santos killing na sina National Bilibid Prison. Yan, mga pulis. Mga pulis na nakulong. Number 28. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Boying! Boying Rimulya! Hindi ka pwede magiging ombudsman. May ebidensya laban sa iyo. Kasama sa meeting si Sunny Trillanes, Police General Nick Torre, at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Kumita ka pala dyan, Nick. Ha, Nick Torre, kumita ka pala, oh. Napag-alaman namin na bahay yon ni dating Secretary Rimulya. Dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Rimulya ang aming pupuntahan. Number 29. Noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una, ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian, Philippine Army retired, at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sunny Trillanes. Grabe ka Trillanes. Ang kurap po Trillanes. Number 30. Palaging nagpupulong sina Sunny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernard Tubi, ang isa sa mga kadalasan na naiwan na security ni Saldico sa Townhouse, kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting ay binibigyan lagi ni Sunny Trillanes ng paper bag
ng pera at minsan naman ay isang small malita. Palitan kami sa aming security duty para sa taga-ICC. Halimbawa, sa aming assignments ay Foreigner Daily Duty Detail. October 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, ang driver, ang 18 ay si Gumban Bernie Orbillo. 19 si Dennis Jeric Rangi. Number 20, Vener Eric Lazaga. 21, Gumban Bernie Orbillo. 22, Dennis Jeric Rangi. 23, Vener Eric Lazaga. 24, Gumban Benny Orbillo. Security, si Toby Buluntate, Gagukas, Castillo, Neris. Tapos October 19, Waupan, Pabiluna, Bunagan, Malate, Laroder. Na at October 20, Lupian, Bulusan, Ibasco, Baldera, Galapon. Number 21, October 21, Gumban, Tubi, Buluntante, Cagucas, Castillo, Neres. October 22, Waupan, Babilona, Bunagan, Malati, Laroder. October 23, Lupian, Bulusan, Ibasco, Baldera, Galapon. Number 20, October 24, Tubi, Buluntante, Gagucas, Castillo, Neres. Ayun, mga team leader. Sa October 18 ay si Calleja. October 19, si Calleja pa rin. October 20, Calleja pa rin. October 21, Vermont. October 22, Vermont. October 23, Vermont. October 24, Vermont. So, yan. Nakita nyo, ha? Oh, yan. Ang dami-dami nito. Kompleto. Number 32, minsan sa pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakiusapan po ako, si Vilnar Tube, na ipaship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Paano kasi malita na di magkasya ang damit nila? Kasya naman ang pumunta sa Manila, Pilipinas. Pero babalik din na magkasya kasi pinalitan nila ng perang laman. Grabe ito mga foreigner na to. Masiba. Nasa ibaba ang mga larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpadala ng mga ilang gamit nila, Maya Bracken sa USA at Delcor Murphy sa The Hague, Netherlands. Ayan ang resibo. Resibo ng pagpadala ng damit. Number 33, noong kami ay nag-escort sa mga taga-ICC, napansin namin ang mga sumusunod. Letter A, walang ibang ini-interview ang mga taga-ICC kundi ang mga taong ipinakontak lamang ni Sunny Trillanes kay Vilnar Tube na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa bahay kaliga ni Father Flavio Villanueva. Letter B, palaging nakakausap nila si Sunny Trillanes na nagkaroon din ng dalawang pagpupulong nila na kasama si dating Speaker Martin Romualdez at Saldico. At nagkaroon din ng isang pagpupulong na kasama nila sina Police Brigadier General Nick Torre, Martin Romualdez at Saldico sa isang bahay sa Biler. Letter C, ang kanilang accommodation sa binayaran ni Saldico at ni Sunny Trillanes. Letter D, maliban sa National Bilibid Prisons, lahat ng pagpupulong at pag-interview ay naganap sa mga pribadong lugar. Number 4, ang mga deliveries kay sa sunod na lang, ito lamang patungkol po sa patungkol po sa ICC. So, ladies and gentlemen, ano masasabi niyo? Basahin ko ang inyong comment.